Mga matatanggal na players or import bago bumalik ang Governors Cup. Ang impormasyong to ay base sa spin.ph writers at iba't iba pang mga reliable websites gaya ng Tiebreaker Times 1 Manila at si Powcast Sports. Medyo marami-rami po ang ating nakalap dahil alam niyo naman siguro na kahit mahigit isang buwan na walang operation ng PBA Games, hindi naman natutulog ang management sa pagpapalakas ng kanilang teams base sa kanilang pangangailangan. Alamin pala natin kung sino-sino sila. Una, ang import na si Riley Grigsby. Nilinaw na ni Coach Tim sa lahat na malapit na raw bumalik si Justin Brownlee at probably ito nga ay nakabalik na ng Pinas after ng Gilas call niya para sa Asian Games at FIBA qualifiers. Kahit nga raw mabubugbog si Justin Brownlee, siya pa rin talaga ang pipiliin ng Hinebra. May nakapagsabi din sa amin na huling laro na daw niya laban sa Meralco at mukhang hindi din nagustuhan ni Boss Al ang performance ni Grigsby. Naku, si Coach Tim pa naman ang pumili sa kanya. Sa stint niya with Hinebra, siya ay nakapagtala lang naman ng 26.5 points, 7 rebounds per game sa loob ng 43 minutes playing time. Magaling siya pero hindi lang siya swak sa chemistry ng mga locals. Ang sabi pa ni Grigsby, gusto daw niya magpabalik-balik sa Pinas dahil dito. Dagdag pa niya na available daw siya anytime na kunin siya ulit ng Hinebra. At muli, nagpapasalamat naman ng management sa kanya. Pangalawa, si Gio Chu. Maaring magugulat kayo, maaari ding hindi dahil alam niyo ba kung anong team ang nagka-interest sa kanya ngayon? Yung nabanggit natin, ang Hinebra. Ito ay galing sa One Manila website pero ang sabi ng mga fans, hindi na nga effective si Isaac Go, nagsama pa ng isa. Sa isang banda, may kita mo sa playing style niya na meron tinatagong abilities ang batang to. Of course, base sa nakikita nyo, si Chu ay legit na rim protector, masipag. Medyo in-underestimate ng mga tao si Chu pero iba ang resulta sa inaasahan ko. Mabilis pala siya tumakbo. Isa din siyang good passer. No wonder na meron siyang 4 to 5 assists per game. Grabe yung work ethic niya. Kahit minsan di siya nakaka-score pero yung role niya bilang defender nagagampanan yung maayos every game. Hindi mareklamo at coachable pa. Mukhang nakita ng Hinebra na malayong mararating niya kapag si Coach Tim ang hahawak sa kanya. Yun nga ay kung mabibigyan ng playing time sa Hinebra. Abay kung si Chu kukunin ng Hinebra, sino naman kaya ang posibleng gawing pain nila? Ang narinig ko kasi si Jan Abis at Norbert Torres pero hindi lang ako sigurado . Pangatlo, si James Laput. Ayon naman kay Snowbado at sa podcast ni Powcast Sports na si James Laput mismo ang gusto magpa-trade. Ang dahilan? Hindi na raw siya nabibigyan ng playing time sa Magnolia. Para naman kay LA, si Laput kasi talagang walang fundamentals, mabagal, madaling naagawan. Halos nagagamit na lang siya sa paggawa ng screen at box outs pero hindi nga raw nakapasa sa standards ng mga typical big man gaya ni Junmar. Yung may hook shots na medyo mabilis, medyo may handling, mataas yung reach niya pero mahina sa rebounds. O baka kulang lang talaga siya sa kumpiyansa. Ayon sa ibang Magnolia fans, sayang yung height ni Laput, hindi niya kayang gamitin ng tama. Hindi lahat na matangkad may talent, parang ganun. Isa pa sa nagpahina kay Laput, wala siyang footwork, madaling naagawan nga. Pero hindi natin sinasabing hindi na siya mag-improve. Of course, mag-improve pa rin. Pwede nila itry yan isan kay Coach Yeng. Siguradong lalabas ang totoong potential niya. Panghuli natin si Brian Sahonia. Well, reasonable naman kung bibitawan siya ng Titan Ultra. Lingid po sa inyong kaalaman, si Sahonia nagkaroon ng ACL, MCL at PCL. Ito na yata ang pinakamaraming injury na natamo niya in a single game. Para hindi ko na yata kilala yung iba, para hindi ka makapaniwala na natamaan daw si Sahonia ng heartbreaking na sumpa sa court na yon. Sa loob lamang ng dalawang schedule, ang daming buto ang nabali. Pinakamasakit, mukhang hindi na raw makakalaro si Sahonia. Pero ito spekulasyon pa lang naman. Baka 2 to 3 years after nito, makakalaro na siya. Isa nga ako sa manang hinayang sa karera ni Sahonia. Ang dami sanang may gustong kumuha sa kanya. Halos 5 team sa PBA nagka-interes. Siya din yung tinuturing na steal sa kanyang draft class. Sa ngayon, sila pa lang yung mga nakalap namin na hindi na magtatagal ngayong conference.